Tatlong mahalagang pundasyon. So unang-una, kailangan natin malaman na sa paghilom o paggaling ng mga karamdaman natin, meron na sa loob ng katawan natin ng mekanismo para siya ay gumaling. Kahit na nandyan yan sa loob, yung kapasidad ng katawan mo na pagalingin ka, hindi yan gagana kung hindi mo siya tutulungan. Ang low carb fasting advocacy nakasentro sa hormone na insulin. Ano ba yung trabaho ni insulin? Ang trabaho ni insulin, siya ang nagpapapasok sa glucose. Yan yung gasolina ang ginagamit ng cells natin. Unfortunately, may isa pang trabaho si insulin. Yan yung kapag nasobrahan naman ang kanyang paggana, then siya naman ang magsasabi sa katawan na, huy katawan, marami akong excess, ito ang gawin mo. Bakit niya ginagawa yung pagdadagdag ng taba natin, pag-iimpok ng taba? Building hormone po siya. Sa science, ang tawag dyan ay anabolic building. Para sa mga panahon ng tagtuyot, mga panahon wala tayong makain, siya yung storage hormone natin. Ang problema sa ating lipunang mga Pilipino ay wala na po tayong mga times na tayo ay nangangailangan ng pagkain. Ano kasi ang pagkain? Available na yan 24/7. Meron kang fridge, merong 24/7 na mga tindahan na bukas lagi. Wala nang pagkakataon si insulin na hindi gawin ito. Lagi-lagi siyang naka-fat storage mode. Lalo pat ang kinakain ay high carb. So itong pundasyon na ito, ang pinaka-basis kung paano natin nabuo yung food guide. So Doc, paano ba mag-low carb? Ito po, mag-download lamang po kayo sa levelupwithdriris.com. Download po ninyo yung atin pong food guide. Yung kulay green, yan yung mga pagkain, listahan ng mga pagkain na pwede nating kainin na masustansya, whole and processed foods, mababa ang epekto kay boss insulin. Nang sa ganun ay magkaroon naman ng pagkakataon ang katawan na bawas-bawasan yung pag-iimpok ng taba para naman unti-unti, lalo na yung mga nagkaproblema na at nagkaroon na ng maraming sakit dahil sa kanilang mataas na timbang, para unti-unti nating mabawasan yung timbang na yan. Ikalawang pundasyon, ang kahalagahan ng oras. Sa pag-follow natin ng consistent na paglo-low carb, kailangan ng panahon. Kung gaano katagal na ang inyong sakit, gaano kalala na yan ang magbibigay sa inyo ng clue. Gaano katagal din kayo maaaring kailangan mag-antay. Dahil syempre, ang isang bagay na andyan na ng dekada-dekada, hindi po yan mawawala sa loob ng 2 linggo lamang. Last but not the least, yung konsepto ng sustainability. Yung kaalaman na maaaring minsan hindi talaga natin ma-perfect, minsan magda-dirty low carb talaga tayo, minsan magkakaroon ng tikim ng high carb. Ang mas importante, anong gagawin mo pagkatapos? Alam natin na mahalaga na ito ay pagpatuloy natin. So paano may pagpapatuloy? Ito, yung adjustment dun sa mga panahon na tayo ay madadapa, o kaya walang choice, o kaya mababago yung routine natin. Adjustment lang po, and awareness na maaari tayong bumalik right away kapag meron na tayong chance ulit. And pag naintindihan natin yung pundasyon, then alam natin kung ano pipiliin natin. Mapasama man tayo sa handaan, sa labas, alam mo na, okay, protina muna ang aking kakainin. Hindi ko talaga kakainin yung carb na nandun. That's a good awareness ng pundasyon po ninyo. Kung hindi naman naiwasan, then daanin natin sa fasting para ma-wash out yung insulin, and then try po natin ulit bumalik clean low carb.